Taon ay 1910. Ikalawang taon mula nang maupo si Puey sa trono, at nagsimula na ang mahigpit na pamumuno ng militar ng Hapon sa Korea. Sa madilim na panahong ito, nahati ang lipunang Koreano. Sa isang panig, may mga taong handang ibigay ang kanilang bansa sa mga Hapon kapalit ng yaman at kapangyarihan. Isa sa mga alagang aso ng mga Hapon ay si Ingek. Nakikita natin siya rito, nakayuko at nagpapakumbaba sa harap ng unang gobernador na Hapon, si General Maset. Ngunit biglang may sumabog na bomba sa eksena. Isang batang makabayan ang nagkarga ng kanyang rifle, binaril ang mga gwardyang Hapon, at nagtangkang patayin si Mastek. Subalit sa gitna ng magulong pagtatangka ng pagpatay, nabaril ang binata at bumagsak. Sa desperadong hakbang upang patunayan ang kanyang katapatan, binaliwala ni Ingek ang panganib sa kanyang buhay, isinakay si Mastek sa kanyang likod, at itinakas mula sa eksena. Kinagabihan, dumating ang grupo ng pulis militar sa bahay ni Ingek upang purihin ang kanyang kabayanihan. Ayon sa karaniwang proseso, tinanong ng kapitan si Ingek kung may nabanggit ba siya tungkol sa lihim na pagpupulong ngayong araw sa iba. Takot na takot si Ingek, hindi niya magawang aminin na naroon ang kanyang asawa. Ngunit nang siya'y lumingon upang tanungin ito, bigla na lang umamin ang asawa na siya ang nagbigay ng impormasyon. Lalong lumala ang sitwasyon. Natuklasan ni Ingek na ang Mama Meryl na nagtangkang pumatay kanina ay nagtatago pala sa loob mismo ng kanyang bahay. Alam niyang kapag nalaman ito ng mga Hapon, siguradong patay siya. Sa ilalim ng mapanuring mata ng pulis militar, nagsinungaling ang kanyang asawa, sinabing dadalhin niya ang kanilang dalawang sanggol na anak na babae sa bahay ng kanyang ina. Sa katotohanan, palihim niyang inilalabas ang batang makabayan kasama nila. Ngunit sa sandaling umalis ang kanyang asawa, nagbigay si Ingek ng malamig na utos sa kanyang katiwala. Patayin ang lahat maliban sa kanyang dalawang anak na babae. Oo, kabilang dito ang kanyang tapat na asawa. Sa marahas na habulan, nabaril at naputol ang isang daliri ng batang makabayan habang pinoprotektahan ang mga bata. Sa kabutihang palad, nakatakas ang yaya kasama ang isa sa mga sanggol. Ngunit sa kabilang panig, naipit ang asawa sa katiwala matapos agawin ang sanggol mula sa kanyang mga bisig. Pinatay siya agad sa lugar. Lumipas ang 20 taon. Ginamit ni Ingek ang kanyang koneksyon sa mga Hapon upang magkamal ng napakalaking yaman, nagsusuplay ng mga materyales para sa mga digmaan ng agresyon ng Hapon. Ngunit lalong lumalakas ang kilusang paglaban araw-araw. Sa Ho, China, itinatag ng tinaguri ang ama ng Korea, si Kim, ang pansamantalang pamahalaan ng Republika ng Korea. Nakipagkita siya sa pinuno ng hukbong kalayaan ng Korea, si Kim Hwan-bong, at isang kapitan ng pulis na nagngangalang Sukjin. Sa katunayan, si Sukjin ay ang parehong batang makabayan na nakaligtas sa pagtatangkang pagpatay noon. Tinawag sila ni Kim upang magplano ng isang lihim na misyon, isang paglilinis upang alisin ang mga traidor sa kabisera ng Korea. Upang maiwasan ang anumang tagas ng impormasyon, iniutos ni Kim na kumilos ng magkahiwalay sina Sukjin at Kim Wong. Ang tungkulin ni Sukjin ay maghanap ng 3 piling mamamatay. Ang una ay isang eksperto sa pampasabog at isang barilero na nagngangalang Sukapo. Natunton sila ni Sukjin sa isang nasyonalistang bilangguan sa Tanshin, at dumating siya eksakto habang sinusubukan ng dalawa ang pagtakas. Ang huling piraso ng plano ay isang babaeng Koreana na nagngangalang Okan. Siya ay isang mahusay na sharpshooter mula sa 3 Dibisyon ng Hukbong Kalayaan, kasalukuyang nahaharap sa parusang kamatayan matapos aksidenteng mabaril ang isang nakatataas sa isang operasyon. Nang makita ni Sukjin ang makakapal na salamin at mahina niyang paningin, nagduda siya sa kakayahan nito, ngunit agad siyang pinatahimik ni Okan. Kinagabihan, habang palihim na sumusugod ang mga tropang Hapon sa kampo ng Hukbong Kalayaan, idineklara ni Okan na hindi siya aalis hanggat hindi niya natatanggal ang machine gunner ng kalaban. Sa kabila ng basag na salamin, maingat niyang ikinarga ang 4 na bala. Kahit 200 metro ang layo ng target, napatumba niya ito sa isang perpektong putok. Pagkatapos nito, ipinadala siya sa isang hotel sa Shanghai upang maghintay sa pagsisimula ng misyon. Sa puntong ito, walang kaalam-alam si Sukjin na si Okan pala ang batang babae na iniligtas niya 2 dekada na ang nakalipas. Dahil unang beses niyang makarating sa Shanghai, sinubukan ni Okan ang kanyang unang tasa ng kape. Para sa kanya, napakapangit ng lasa hanggang sa mapansin niya ang lalaking katabi na naglalagay ng asukal. Ginaya niya ito,
Pati ang paraan ng pagsipsip sa katsarang may asukal, pilit na nagmumukhang natural sa mundong hindi niya kilala. Sa mismong sandaling iyon, nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang mapaglaro at kaakit-akit na tingin ni Okan ay sapat para tumigil ang tibok ng puso ng sinumang lalaki. At ang lalaking ito ay hindi naging exception. Ngunit agad nagbago ang atmosfera nang biglang pumasok ang isang grupo ng mga pulis. Nanatiling alerto si Okan, palihim na nagtago ng kutsilyo sa kanyang manggas, handa sa pinakamasama. Ang lalaki, na tahimik na nagmamasid sa bawat kilos niya, ay mahinahong lumapit at hinayla siya sa kanyang mga bisig. Nagsinungaling siya sa mga pulis, sinabing sila ay mag-asawa. Dahil sa kanilang perpektong pag-arte, nakalusot sila sa inspeksyon ng walang aberya. Sinubukan ng lalaki na tanungin ang kanyang pangalan, ngunit sobrang maingat si Okan kaya hindi niya ito ibinigay. Bago sila maghiwalay, itinali ng lalaki ang kanyang dilaw na silk na scarf sa kanya bilang pamamaalam. Hindi nila alam, malayo pa sa pagtatapos ang kanilang kwento. Kinagabihan, matagumpay na nakipagkita si Okan kay Kim Wanbong, na agad nagbigay ng briefing sa 3 miyembro ng koponan tungkol sa kanilang misyon. Ang mga target, si General Koaguchi, ang commander ng mga puwersang mananakop, at si Ingdek, ang pinakakilalang traidor na makahapon sa Korea. Pagdating nila sa kabisera, may lokal na contact na tutulong upang matiyak ang tagumpay ng operasyon. Itinalaga ni Kim si Okan bilang leader ng koponan. Ngunit hindi ito nagustuhan ng 2 lalaking kasama niya. Hindi sila masaya na tatanggap ng utos mula sa kanya. Pagkaraan nito, umalis ang grupo ni Okan. Nilusob ng mga ahenteng Hapon ang Morabu Hotel. Wala silang natagpuan, ngunit malinaw ang mensahe kay Kim Wanbong, may daga sa kanilang hanay. Ang pangunahing pinaghihinalaan niya, si Sukjin. Nahuli na dati si Sukjin ng mga Hapon. Talaga bang nakatakas siya o bumigay at ipinagkanulo ang kanyang bayan? Hindi agad nagpasya si Kim, ngunit palihim na narinig ni Sukjin ang buong usapan. Nang harapin siya ni Kim, nagpakita si Sukjin ng matinding pag-arte ng pagkawasak ng damdamin. Upang patunayan ang kanyang katapatan, kinuha niya ang baril at 2 beses na binaril ang sarili ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos, iginiit niyang bumalik sa Shanghai upang hanapin ang tunay na traidor. Ngunit hindi ganoon kadaling malinlang si Kim. Palihim niyang iniutos sa kanyang mga tauhan na sundan si Sukjin. Kung lalapit man siya sa isang opisyal na Hapon, dapat siyang barilin agad. At nang bumalik si Sukjin sa Shanghai, agad siyang nakipagkita sa isang ahenteng Hapon upang sirain ang misyon ng pagpatay ng hindi nabubunyag ang kanyang tunay na pagkatao. Kumuha sila ng kilalang bounty hunter mula sa Hawaii Gang. Kahit mga Koreano ang mga mersenaryong ito, wala silang katapatan. Pumapatay lamang sila para sa pera. Inalok sila ni Sukjin ng $3,000 kada ulo. Nilinlang sila sa pagsasabing traidor sina Okan at ang kanyang grupo sa hukbong kalayaan. Ngunit bago pa man sila makaalis sa pagpupulong, umatake ang mga especially iya ni Kim. Sa naganap na labanan, nakaganti si Sukjin at napatay ang 2 especially iya sa lugar mismo. Napagtanto niyang tuluyan ng nabunyag ang kanyang pagkatao. Alam niyang hindi na siya maaaring manatili roon, ngunit tiwala siyang magagamit pa niya ang kanyang talento sa ibang lugar. Samantala, sa kabisera, nakipagkita ang grupo ni Okan sa kanilang contact, isang babae na nagpapatakbo ng lokal na tavern. Sa ilalim ng sahig ng kanyang bar ay nakatago ang isang lihim na punong himpilan na puno ng mga opisyal na laban sa mga Hapon. Doon nila nalaman na balak ni Ingrid na ipakasal ang kanyang anak na babae sa anak ni General Koaguchi upang lalo pang patibayin ang kanilang alyansa. Nakaplano na ang lahat. Sa loob ng 5 araw, mag-aalmusal ng magkasama ang 2 pamilya. Ang rutang kanilang dadaanan ay magiging perpektong lugar para sa pag-atake. Kapag naging maayos ang lahat, palihim silang ilalabas ng may-ari ng tavern sakay ng isang ferry kinagabihan. Isang araw bago ang operasyon, napansin ng may-ari ng tavern na suot pa rin ni Okan ang kanyang basag na salamin, kaya nagpa siya itong bumili ng bago para sa kanya. Habang sinusukat ni Okan ang bagong salamin sa department store, isang dalagang kamukhang kamukha niya ang lumitaw sa parehong gusali. Siya si Mitsuko, anak ni Ingrid. Nasulyapan ni Mitsuko si Okan, ngunit nang habulin niya ito palabas, nawala na si Kaylan. Litong-lito, tinanong ni Mitsuko ang kanyang katiwala, tungkol dito. Lagi niyang naririnig na patay na ang kanyang kakambal mula pa noong sanggol, ngunit ngayon ay tila nakakita siya ng multo ng sarili niya sa mall. Nagkunwari ang katiwala na isa lamang itong hindi pagkakaunawaan. Ngunit nang siya'y tumalikod, palihim na kinuna ng litrato ng katiwala si Mitsuko sa harap ng tindahan ng salamin upang imbestigahan. At tiyak nga, natagpuan niya ang address na iniwan ni Okan. Kinagabihan, isang misteryosong lalaki ang nagsimulang sumunod kay Sixapo. Agad itong napansin ni Swapo at alam niyang masama ang balak ng lalaking iyon. Ngunit bago pa man magsimula ang putukan, mahinahon niyang ikinwento sa lalaki ang isang pabula.
Nagbigay si Sax-Opo ng nakakakilabot na analohiya. Karamihan sa tao ay hindi alam na ang isang baboy ramo ay mabagsik na hayop na kayang lumaban ng marahas. Ngunit kapag ito'y nakastrate, nagiging masunurin at malambot ang karne nito. Para sa mga Hapon, ang Korea ngayon ay parang ganoon, isang sirang hayop na pinahina. Pagkatapos ng mga salitang iyon, walang sino man sa kanila ang nagbigay ng pagkakataon sa isa't isa. Sa gitna ng labanan, naipit ang binti ni Sax-Opo sa bakod, at agad na sinamantala ni Hwang ang pagkakataon upang agawin ang baril. Dalawang sunod na putok ang umalangaw-ngaw, at tuluyang naglaho si Sax-Opo sa kadiliman ng gabi. Sa base, naghihintay ang grupo, ngunit hindi na bumalik si Swapo. Ayaw nilang maantala ang misyon, kaya ang katulong ng may-ari ng tavern ang pumalit sa kanya. Ang buong kalsada ay punong-puno ng mga sundalong Hapon. At habang naghahanda sina Ingek at ang kanyang grupo na sumakay sa kanilang mga sasakyan, nakatanggap ng agarang ulat ang kapitan ng pulis militar. Isang pagpatay ang nakatakdang mangyari. Lumalabas na nauna nang nakarating si Sukjin sa kabisera at agad na nagsumbong sa mga Hapon. Binalaan pa niya ang mga ito na kamukhang kamukha ni Okan ang anak ni Ingek na si Mitsuko. Ngunit sobrang arrogant ng nakatatandang Koaguchi, hindi niya sineseryoso ang mga mamamatay na ito. Bago umalis, iginiit ni Ingek na magpalat ng sasakyan sa ibang grupo bilang pag-iingat. Hindi nagtagal, matagumpay na nakontrol ng hit squad ang isang kalapit na gasolinahan. Lahat ay pumwesto sa kani-kanilang posisyon. Ngunit habang inaayos ni Okan ang kanyang baril para sa sasakyan sa istasyon, napansin ng attendant na wala pala ang mga target sa loob. Sinubukan niyang harangan ang linya ng putok ni Okan, ngunit tumanggi ang eksperto sa pampasabog na maghintay at agad na naghagis ng granada. Ang napakalakas na pagsabog ay nagdulot ng kaguluhan sa pulis militar, pinalibutan ang istasyon habang ang sasakyan ng target ay pilit na tumatakas. Nang mawala ang pinakamagandang pagkakataon, lumipat si Okan sa machine gun at nagsimulang magpaulan ng bala sa sasakyan. Nawalan ng kontrol ang kotse sa ilalim ng matinding putok. Habang papalapit na si Okan para sa huling tama, biglang lumitaw si Hwang sa bintana, nakaharang mismo sa kanyang daan. Nakakagulat, hindi siya nagpaputok. Kasabay nito, nagpaputok si Okan patungo sa kanya, ngunit tila sinadya niyang magmintes. Sa ginawa niyang putok, tuluyang nabunyag ang kanyang posisyon. Nang mapagtanto niyang bumabagsak na ang misyon, minaneho ng dalawang bomber ang kanilang sasakyan diretso sa harap ng target na kotse upang harangan ang pagtakas. Isa sa kanila ay napatay ng mga reinforcement na Hapon. Ang eksperto sa pampasabog ay desperadong sumilong sa likod ng kotse ni Ingek, ngunit binaril siya ni Koaguchi. Habang dumarami ang mga sundalong Hapon, determinado si Okan na hindi basta-basta susuko. Kinuha niya ang kanyang machine gun at nagtangkang tumakas sakay ng kotse. Sa gitna ng kabuluhan, walang puso niyang iniwan ni Ingek ang sariling anak na babae na nadapa sa lupa, tumakas siya kasama si Koaguchi sa ibang sasakyan. Nang makarating si Okan sa lugar, nakaharap niya si Mitsuko, na kamukhang kamukha niya. Sa mismong sandaling iyon, tinamaan ng bala si Okan. Agad siyang nahuli ng mga Hapon. Samantala, nahuli rin si Hang, at pinalabas na isa sa mga pangunahing kasabwat sa pag-atake. Nang magising si Okan, nasa loob na siya ng isang truck pang transport papunta sa himpilan ng pulis militar, katabi si Hang. Sa kanilang pag-uusap, nagsimulang mabuo ang mga piraso ng katotohanan. Malamang si Mitsuko ay ang kanyang kakambal, at ang traidor na matagal na niyang gustong patayin, si Ingek, ay siya palang tunay na ama. Ngunit mas malaki ang kanilang problema. Kailangan nilang makatakas agad. Napansin ni Hwang ang isang sundalong Hapon na nakatitig sa mga binti ni Okan, kaya bigla siyang nakaisip ng plano. Hindi komportableng sitwasyon para kay Okan, ngunit para makatakas, nakisabay siya sa palabas. Naloko ang sundalo, binuksan ang pinto, at doon agad umatake si Hwang. Nakipaglaban siya palabas at tinulungan si Okan na makapunta sa bubong ng truck. Nakuha ni Hwang ang upuan ng driver, ngunit si Okan, na malubhang sugatan, ay halos mahulog habang hinahabol sila ng mga pulis. At nang malapit ng pagbabarilin si Okan, biglang sumulpot ang isang motorsiklo. Siya si Yang Gam, ang isa pang miyembro ng Hawaii Gang, at tapat na kasamahan ni Hwang na dumating para iligtas sila. Sa ilalim ng putok na panangga ni Yang Gam, nakatakas din sila sa wakas. Sa huling sandali ng kanyang malay bago tuluyang mawala ng ulirat sa kandanggan ni Hang, bumulong si Okan ng kanyang tunay na pagkakakilanlan. Siya ang sniper ng 3 dibisyon ng Hukbong Kalayaan ng Korea.
Sa puntong iyon, tuluyan nang naunawaan ni Hwang ang katotohanan. Niloko siya ni Sukjin. Agad niyang dinala si Okan sa ospital at tinutukan ng baril ang doktor upang pilitin itong tanggalin ang bala sa kanyang katawan. Ngunit ang unang ginawa ni Okan nang siya'y magkamalay ay abutin ang kanyang baril. Determinado siyang tapusin ang misyon anuman ang mangyari. Nang makita ni Hang ang kanyang matibay na loob, ikinwento niya ang isang kwento. Tungkol ito sa 8 makahapon na traidor na ginawaran ng titulong baron ng mga Hapon. Ngunit ang kanilang mga anak ay bumuo ng isang lihim na alyansa upang patayin ang kanilang sariling mga amaalang-alang sa bayan. Dahil natatakot silang hindi kayanin na patayin ang sariling dugo, nagkasundo silang patayin ang ama ng isa't isa. Para kay Hang, bagamat puno ng damdamin ang ginawa, wala itong saysay. Tinitigan niya si Okan at tinanong, ang pagpatay ba ng isa o 2 traidor ay tunay na makakapagbago sa kapalaran ng bansang ito? Ngunit hindi pinansin ni Okan ang kanyang filosofiya. Nakatuon lamang siya sa layunin. Habang wala si Hwang sa silid, palihim siyang tumakas. Nang pumasok si Yang Gam upang tingnan siya, wala na si Okan. Paglabas ni Hang at Yang Gam sa ospital, agad silang sumalubong sa napakalaking grupo ng mga sundalong Hapon na nagsasagawa ng inspeksyon sa kalsada. Isang sundalo ang lumapit sa kanila. Walang paraan upang maiwasan ang sitwasyon, kaya ginawa ni Hang ang hindi inaasahan. Lumapit siya at sinampal ang sundalong Hapon sa mukha. Pagkatapos, sa perpektong mataas na uri ng wikang Hapon, tinanong niya kung saang unit kabilang ang sundalo. Dahil sa kanyang nakakatakot na presensya, inakala ng mga sundalo na isa siyang mataas na opisyal. Ngunit iginiit pa rin ng isang opisyal na makita ang kanyang mga papeles. Sa mismong sandaling iyon, dumating ang isang kotse at napatingin ang lahat sa pasahero. Isa itong mataas na opisyal na agad nakilala si Hwang. Siya mismo ang anak ni General Koaguchi. Lumalabas na sa biyahe papunta sa kabisera, nakasabay niya si Hwang sa tren na nakadisguise bilang opisyal na Hapon. Dahil sa personal na rekomendasyon ng batang Koaguchi, wala nang naglakas loob na questionin ang pagkakakilanlan ni Hang. Ngunit sa sandaling iyon, ilang batang Koreana ang aksidenteng bumangga kay Koaguchi habang nakikipag-usap siya. Biglang nagbago ang kanyang ekspresyon, naging mapagsamantala. Agad na humingi ng paumanhin ang isa sa mga dalaga. Nang hindi siya nagsalita, kumilos si Hwang at sinenyasan ang dalaga na umalis. Ngunit hindi inaasahan, tinawag muli ni Koaguchi ang dalaga. Isang batang Koreana ang namatay mismo sa harap ni Hang. Hindi pa man siya nagyayabang, ipinahayag ni Koaguchi na iyon na ang 300 Koreano na kanyang pinatay. Ibinigay niya kay Hwang ang kanyang business card, umaasang siya ang hahawak sa seguridad ng kanyang kasal kinabukasan. Walang ipinakita si Hang sa labas, ngunit nagngit-ngit ang kanyang galit. Nangako siya na hindi na magtatagal ang buhay ni Koaguchi. Samantala, dumating si Sukjin sa bahay ni Ingek. Dito siya nagtagol ng patayin niya ang Hapon 2 dekada na ang nakalipas. 20 taon ang lumipas at nawala na ang alab ng nakaraan. Ipinakita niya ang litrato ni Okan at sinabi kay Ingek na ang taong nagtangkang pumatay sa kanila kaninang umaga ay ang kanyang anak na babae na dinukot noon. Kapag ito'y nabunyag, mawawala ang kanyang yaman at katayuan sa isang iglap. Sa sandaling iyon, iniulat ng katiwala na maaaring matagpuan niya ang kinaroroonan ni Okan. Habang inaasikaso ni Okan ang kanyang sugat, wala siyang kamalay-malay sa panganib na papalapit. Ngunit ang unang dumating ay si Mitsuko. Sa ganitong pagkakataon nagtagpo ang dalawang magkapatid. Bagamat magkapareho ang kanilang anyo, magkaibang-magkaiba ang kanilang mga personalidad. Tulad ng bansang nahahati sa peninsula, nagdala si Mitsuko ng mga damit para kay Okan at nais siyang isama pauwi. Naniniwala si Mitsuko na tiyak na maaayos ng kanyang dakilang lolo. Ang lahat para sa kanila. Biglang may umakyat sa itaas. Sinabihan siya ni Mitsuko na magtago agad. Siya ang nakatatandang kapatid at ngayon ay manugang ng commander ng outpost. Naniniwala siyang walang sino man ang magtatangkang saktan siya, kahit isang hibla ng kanyang buhok. Ngunit sa sandaling kinuha niya ang kutsilyo, biglang sumugod ang 2 sundalong Hapon, kasunod ang ama na pinakakatiwalaan niya. Maingat na siniyasat ni Sukjin ang silid. Ngunit nakatalon na si Okan sa bintana at nakatakas. Nasa pagkabigla pa rin si Okan, hindi makapaniwala sa nangyari. Ngunit tinawag siya ng driver ng taxi. Isang normal na tao ay hindi kayang makilala ang kaibahan ni Okan at Mitsuko, at isang matapang na ideya ang nabuo sa isip ni Okan. Agad siyang pumasok sa bahay ni Ingek. Lahat ng tao sa mansyon ay inakalang si Mitsuko siya. Hanggat hindi siya nagsasalita, walang makakahalata sa kanyang panlilinlang. Nang pumasok siya sa silid ni Mitsuko, nakita niya na ang kanyang kakambal ay namuhay ng lubos na magkaibang buhay mula pagkabata.
Ngunit nang lumingon siya at makita ang damit pangkasal ni Mitsuko, hindi na niya napigilan ang luhan ng takot at dalamhati. Kinagabihan, sa ilalim ng dilim, lumabas si Okan mula sa kanyang silid. Habang handa na siyang barilin si Ingek, biglang pumasok ang katiwala. Nagkunwari itong tumutulong, pinayuhan ang dalaga na magpahinga, at binanggit na natunton na nila ang kinaroroonan ng kanyang kakambal kanina. Ngunit si Mitsuko, o sa katunayan si Okan, na karaniwang sabik sa balitang ito, ay kumilos ng malamig at walang pakialam. Ang maliit na pagkakamaling ito ay sapat na para mapagtanto ng katiwala na may mali. Agad siyang sumugod sa silid, sinuntok si Okan at pinabagsak sa sahig, saka agad na inabot ang telepono upang ipaalam sa pulis militar. Ngunit hindi nag-atubili si Okan. Sinamantala niya ang pagkakataon, kinuha ang kordon ng telepono, at sinakal ang katiwala hanggang mamatay sa mismong sahig. Samantala, nailigtas ni Huang si Yanggam at naipadala siya sa isang barkong paalis. Sa kabila ng pakiusap ni Yanggam na sumama na siya, nagpasya si Hang na manatiling mag-isa. Sa parehong oras, si Swapo, sugatan at halos hindi na makalakad, ay gumapang pabalik sa tavern. Sinabi ng may-ari ng tavern na lubos na nabigo ang misyon at patay na ang lahat. Nakiusap siyang tumakas na si Swapo, ngunit isa siyang matibay na tao. Tinitigan niya ito at idineklara na kahit siya na lang ang natitirang buhay, tatapusin pa rin niya ang trabaho. Sa mansyon, nagising si Okan sa mga sigaw ng mga alila. Agad niyang naitago ang bangkay ng katiwala sa ilalim ng kama. Isang katulong ang nagpapaalala sa kanya na dumating na ang kanyang fiancé, si Batang Koaguchi. Kung nais niyang tapusin ang misyon, wala siyang pagpipilian kundi pilitin ang sarili na maging si Mitsuko. Nang pumasok siya sa silid, nagulat siya nang makita hindi lang si Koaguchi, kundi pati si Hang. Ipinakilala ni Koaguchi si Hang bilang pinili niyang hepe ng seguridad para sa kasal. Sa una, hindi napansin ni Hang ang panlilinlang, hanggang sa binanggit ni Mitsuko ang isang partikular na kafe sa Shanghai at tinanong si Huang sa harap ng lahat kung marunong ba siyang magsalita ng Koreano. Dahil hindi nakakaintindi ng kahit anong salitang Koreano si Koaguchi, ginamit ni Okan ang wika bilang lihim na kodigo upang ipahayag ang kanyang plano kay Hang. Sinabi niya na patay na ang tunay na Mitsuko at gagamitin niya ang seremonya ng kasal bilang huling pagkakataon upang barilin si Ingek at ang nakatatandang Koaguchi. Alam niyang tiyak na ito ay isang misyon na walang balikan. Hindi matanggap ni Huang ang ideya na ang babaeng mahal niya ay maglalakad mag-isa papunta sa tiyak na kamatayan. Kahit banayad siyang binalaan ni Okan na lumayo, tinitigan siya ni Huang at nangakong, naroon ako bukas para sa dakilang serbisyo sa imperyo. Samantala, na-promote si Sukjin bilang mataas na ranggong investigador sa espesyal na puwersa ng mga Hapon. Ang una niyang hakbang, isang marahas na paglusob sa tavern. Alam ng may-ari na wala na siyang takas, at tumanggi siyang hayaan na pahirapan siya ng mga traidor. Matapos tiyakin na natanggap ni Saxapo ang huling mahalagang impormasyon, pinili niyang kitilin ang sariling buhay. Dumating ang araw ng kasal. Si Okan, inihatid ng kanyang ama na si Ingek, ay nagsimulang maglakad sa pasilyo. Hindi alam ng mga panauhin, nakapwesto na si Saxapo, tahimik na nagtatago sa bubong ng elevator. Pareho silang handa sa kamatayan ngayong araw. Pumasok si Hang bilang seguridad, ngunit agad siyang napansin ni Sukjin. Upang maiwasan ang gulo at hindi masira ang kasal, naghintay si Sukjin ng tamang oras upang umatake. Palihim niyang inilayo si Huang mula sa bulwagan. Sa loob, puspusan na ang seremonya habang yumuyuko ang dalawang ama sa isa't isa. Nakatutok ang rifle ni Okan kay Ingek, ngunit si Swapo, na hindi alam na naroon siya, ang unang bumaril. Tumagos ang mga bala sa hangin, agad na napatay ang mga gwardyang Hapon. Tinamaan at malubhang nasugatan si General Koaguchi, ngunit mabilis na sumugod ang kanyang mga tauhan upang protektahan siya. Nakita ni Okan na si Swapo ang humahatak ng lahat ng putok ng kalaban, kaya sinamantala niya ang pagkakataon. Kinuha niya ang kanyang pistol, binaril ang dalawang pinakamalapit na gwardya, at sa harap mismo ng nagulat na batang Koaguchi, pinuno niya ng bala ang nakatatandang Koaguchi. Sa wakas, nakita siya ni Swapo at naunawaan na magkasama silang kumikilos. Naghagis siya ng granada sa hagdanan, pinasabog ito at tuluyang pinutol ang anumang pag-asa ng reinforcement ng mga Hapon. Samantala, kinuha ni Okan ang extrang magazine na nakatago sa kanyang binti. Isa na lang ang target niya, si Ingek. Ngunit biglang sumugod ang batang Koaguchi sa harap ng kanyang ama. Hindi niya matanggap kung paano ang kanyang inosente at marupok na fiancé ay biglang naging isang nakamamatay na mandirigma. Ngunit sa sandaling iyon, buhay at kamatayan ang nakataya. Sa silid na nakaselyado at walang tulong na darating, gumamit si Sukjin ng maruming taktika.
Dahil hindi pa alam ni Swapo na traidor si Sukjin, nabigla siya. Sinamantala ni Sukjin ang sandaling iyon at pinaputukan siya ng maraming bala. Si Saxopo ay nagpaputok ng lahat ng bala hanggang sa tuluyang maubos ang kanyang baril. Ngunit hindi pa tapos ang misyon. Alam ni Swapo na kapag bumagsak ang kanyang posisyon, tiyak na mamamatay si Okan. Sa ilalim ng utos ni Sukjin, muling sumugod ang mga sundalong Hapon. Naiwan na lamang kay Swapo ang kanyang huling granada. Habang tila wala ng pag-asa, biglang dumating si Hang, hawak ang dalawang baril at nagpaputok sa lahat ng direksyon. Dahil sa matinding putok, napilitang umatras si Sukjin. Inihagis ni Hang ang isang baril kay Swapo, na ginamit ang natitirang lakas upang ipagtanggol ang kanilang linya, isinakripisyo ang sarili para mabigyan si Okan ng pagkakataon. Ginamit ni Okan ang kanyang rifle upang sipain ang pinto ng pribadong silid ni Ingek. Habang papalapit siya, hawak ang baril, tuluyang bumagsak ang katotohanan kay Ingek. Ang batang babae na kanyang pinatay kanina ay hindi ang mamamatay, kundi ang kanyang panganay na anak na si Mitsuko. Pinatay niya ang kanyang asawa 20 taon na ang nakalipas, at ngayon pinatay niya ang sarili niyang anak. Nagsimulang umiyak si Ingek, nagkunwaring nagsisisi. Walang hiya niyang sinabi na lahat ng kanyang ginawa, bawat pagtataksil, ay para sa kanilang pamilya. Ngunit habang nagsasalita siya, palihim na inaabot ng kanyang kamay ang nakatagong baril. Sa sandaling nag-alinlangan si Okan, agad kumilos si Ingek, ngunit isang bala ang tumagos sa kanyang lalamunan bago pa siya makapaputok. Si Huang ang bumaril mula sa likuran. Pagkatapos, ibinunyag ni Huang ang madilim na wakas ng alyansa ng mga anak na pumatay sa kanilang mga ama. Lahat ng mga anak na iyon ay nagtapos sa pagpapakamatay, hindi kinaya ang bigat ng kanilang kasalanan. Maliban sa isang tao na naging walang pusong mamamatay, isang taong ang alam lamang ay pera at wala ng kaluluwa. Ang taong iyon ay si Huang. Ipinahayag niyang siya mismo ang pumatay sa kanyang sariling ama. At dahil sa painang iyon, tumanggi siyang hayaan si Okan na dalhin ang parehong kasalanan o mamuhay sa anino habang buhay. Ang tanging layunin niya ngayon ay maibalik si Okan sa Korea ng ligtas. Nakakita ang mandirigmang makabayan ng pagkakataon kay Batang Koaguchi, alam niyang siya ang magiging susi upang makalabas sila ng ligtas. Samantala, si Swapo ay humihinga na lamang ng huling sandali. Paglabas nila sa lobby, sinalubong sila ng hanay ng mga ripple. Ngunit sa mata ng mga Hapon, si Okan ay si Mitsuko pa rin, ang nakatatandang kapatid. Biglang dumating si Sukjin sa eksena. Kahit ang kanyang presensya ay hindi nakapigil sa kanila. Dahil sa takot para sa kaligtasan ni Koaguchi, hindi naglakas loob ang mga sundalong Hapon na magpaputok. Ngunit dumarami ang mga reinforcement na paparating. Kahit si Huang na bihasa sa laban ay alam na sila'y naipit. Sa mismong sandaling iyon, isang kotse ang sumalpok sa eksena. Dumating si Yang Gam sa tamang oras upang iligtas ang kanyang pinuno. Sa ilalim ng nagulat na tingin ng hukbo, nakatakas sila. Sinabi ni Okan kay Huang ang tungkol sa isang lihim na lagusan sa ilalim ng tavern, ngunit nauna nang iniutos ni Sukjin sa kanyang mga tauhan na palibutan ang buong gusali. Itinaas ni Sukjin ang puting watawat para sa huling negosasyon. Sinabi niya kay Huang na kung pakakawalan nito ang 2 bihag, aayusin niya ang ligtas na daan palabas. Tandaan, iniisip pa rin ni Sukjin na si Okan ay si Mitsuko. Pumayag si Hang, nangakong pakakawalan ang unang bihag sa loob ng 10 minuto. Ngunit pagbalik nila sa loob, hindi nag-atubili si Huang. Agad niyang pinatay si Yang Koiguchi. Pagkatapos, humarap siya kay Okan. Nais niyang siya lamang ang lumabas at iligtas ang sarili, habang siya at si Yonggam ay dadaan sa lagusan. Nagkasundo silang muling magkikita sa kafe sa Shanghai para sa tunay na pagkikita. Binigyan ni Huang si Okan ng huling halik sa noo, saka siya'y hinayla, nagkunwaring bihag, at lumabas ng tavern. Inanunsyo niyang pakakawalan ang mga bihag sa loob ng 10 minuto. Sa ilalim ng mapanuring mata ni Sukjin, sumakay si Okan sa getaway car at agad na nawala ng salakayin ng mga Hapon ang tavern. Samantala, nasa malalim na bahagi na ng lagusan sina Hang at Yonggam. Nag-usap sila na kapag nakaligtas sila, tiyak na pupunta sila sa Hawaii. Sa huling sandali, inamin ni Yonggam na iginagalang niya ang desisyon ni Huang ngayong araw, dahil siya man ay tumatangging mamuhay na parang kastradong baboy. Ngunit paglabas nila sa lagusan, natanto nilang nahulog sila sa bitag. Nakakabahala ang katahimikan ng kalsada. Walang tao sa paligid. Lubos silang napalibutan. Walang nagawa si Huang kundi panoorin si Yonggam na binaril hanggang mamatay sa harap mismo ng kanyang mga mata. Sa huling lakas, hinugot ni Huang ang kanyang daga at dahan-daang lumapit kay Sukjin, ngunit hindi na tumama ang talam. Namatay si Hang sa paanan ng taong nagtaksil sa kanila. Lumipas ang panahon hanggang 1945. Formal na sumuko ang Japan at umatras mula sa Korea. Sa araw na iyon, nakaupo si Kimo sa isang tahimik na silid at nagbuhos ng alak. Ang inuming ito ay hindi lamang para ipagdiwang ang kalayaan,
Isa itong pagpupugay. Umaasa siyang hindi malilimutan ng susunod na henerasyon ang mga bayani na nagsakripisyo ng lahat para sa kalayaan na tinatamasa nila ngayon. Pagsapit ng 1949, sa isang pambansang paglilitis sa Seoul, tuluyang humarap sa hukuman ang traidor na si Sukjin. Sigaw ng mga tao, tinatawag siyang traidor sa dugo. Ngunit hindi pa tapos ang kanyang mga kasinungalingan. Hinubad niya ang kanyang kamiseta, itinuro ang bawat peklat sa kanyang katawan, at iginiit na iyon ay mga medalya ng karangalan mula sa kanyang paglilingkod sa bayan, dahil lahat ng nakakaalam ng katotohanan ay patay na. Unti-unti nang nahulog ang publiko sa baluktot na kwento ni Sukjin. Nagsimula silang maniwala na isa siyang bayani. Dahil wala ng mga saksi na makapagpapatunay ng kanyang mga krimen, patuloy siyang namuhay sa pinakamataas na karangalan ng bansa. Ngunit hahayaan ba talaga ng agos ng kasaysayan na makaligtas siya ng ganoon kadali? Isang araw habang naglalakad siya sa kalsada, nakakita siya ng pamilyar na mukha. Kamukhang kamukha ng babaeng iniligtas niya noon. Hinabol niya ito hanggang sa isang liblib na looban, ngunit natuklasan niyang ito ang kanyang tunay na paglilitis. Naghihintay doon ang isang matandang baldado, ang mismong kasamahan na binaril at iniwan niyang halos patay ilang taon na ang nakalipas. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Sukjin ang katotohanan. Ang taong iniligtas niya noon ay hindi si Mitsuko, si Okan iyon. Ang mga bala ng paghihiganti ay tuluyang tumama kay Sukjin. Ngunit ayon sa tagapagsalaysay, ang wakas na ito ay isa lamang magandang hangarin ng direktor. Sa realidad, napakaraming kriminal na nabahiran ng dugo ang hindi kailanman naparusahan. Sa halip, nanatili silang may kapangyarihan at kayamanan sa makabagong Korea. Magagawa pa kaya ng mga susunod na henerasyon na makilala ang mga bayani mula sa mga traidor. Habang pinapatay ni Okan si Sukjin, wala ni isang ngiti sa kanyang mukha. Marahil matagal nang namatay ang kanyang puso, noong 1931 sa Shanghai. Doon niya nakilala ang isang grupo ng mga taong kapareho ng kanyang paniniwala, ang kanyang mga kasamahan, kanyang mga kaibigan, at ang pag-ibig ng kanyang buhay. Sa kasamaang palad, lahat ng mga taong iyon ay wala na ngayon. Naiwan ang kanyang ngiti sa mga panahong iyon, nakabaon sa mga hindi malilimutan, unti-unting kumukupas na mga alaala. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang Asian Drama PH recap katulad nito at mag-iwan ng comment down below. Kita-kits tayo sa susunod na recap.